Okay, so gagawa tayo ng localization. So dito sa aking points, okay, so na-input ko na manually yung coordinates ng mga stasyon natin. Sample yung mga BBM natin, okay? So ito yung ilo-localize natin para sumunod si RTK doon sa traverse station natin or sa mga control points natin. So in-input ko din yan. Okay, nasa points. Ngayon, pupunta ako ngayon sa, siyempre nakapagawa ka na ng project, no? Naset ko na rin yung coordinate system niya. So pupunta lang ako ngayon sa may survey. So point survey. Okay, actualin natin yung mga istasyon natin. Okay, so punta lang ako sa may T1 ko. Okay, lapit lang ako sa may T1. Check pa din ko yun. T1, ginawa ko lang ng T1 na ano, description, no? So i-level lang natin dyan. Okay, so sa number 4 lalagay ko dyan T1 RTK, ibig sabihin actual shot. So meron yung common point, so in-input ko, and then bubble. So kung nakabubble na siya, press lang natin yung save. Okay, so ngayon meron na akong T1 na actual at saka may T1 ako na true na in-input kanina. So punta ako sa may T2. So gumawa lang naman tayo ng senaryo. So meron tayong existing na control point sa ground. So gusto natin i-localize. Okay, so ito siya. Punta natin dito. Okay. So maglagay lang ako ng code ulit. Palitan ko to. Okay, so T2 RTK. And then level. Save. So punta ako ngayon sa may T3. So minimum natin sana tatlo, ha. Okay, so punta tayo sa T3. Yung pulis na, di ba? Yung pulis na. Okay lang. Kaya na ka po, lalamit. Ito na puntaan. So, pupunta ako ngayon sa aking T3. Okay, so tayo sa T3. So, level. Medyo maulan lang po, no? Okay, so na-collect na natin yung ating mga T1, T3 na merong common point doon sa mga station ko, for example sa mga BBM. Okay, so ganito yung gagawin natin, no? So punta ka dyan sa may library. So makikita mo dyan yung ating yung in-input ko kanina na naka 20,000 at saka yung actual ngayon, yung naka-grid and naka-PRS. Paglalabanin natin ngayon yan. Okay? So ayan, pupunta lang ako sa may, dapat itong coordinates nito na sa taas, ito yung northing easting sa taas na to, diba, naka 1621. Dapat pag nag-localize tayo, magiging 20,000 na yung value dyan. Okay? Sige. So punta tayo sa project, no? And then localization, add. So ayan, no? First step natin sa known point coordinates, i-click ko yung plus sign kasi nga may in-import na ako. So kukunin ko lang yung T1. Okay? Tapos yung GNS point coordinates naman yung actual natin, no? Click natin yung plus sign. So kunin ko yung aking T1. Okay? Then confirm. So sundin lang natin ulit, may T1 na tayo. Add ulit. Plus sign. Kunin ko yung aking T2. Tapos plus sign ulit sa coordinates. Kunin natin yan. Then confirm. So may 2 points na tayo.
So add ulit yung last point natin sa plus sign, yung T3. Okay, tapos plus sign ulit yung T3 na actual, confirm. Ngayon, so ito na sila, no? So click na lang natin yung calculate. And then confirm. Okay, so makikita mo dyan. Okay, sa T1 natin daw, yung HRMSS, yun yung error nilang dalawa. Sa elevation, huwag natin masingin kasi di ako naglagay ng antenna height. Sa T2 natin may 0.008, sa T3 may 0.0066, sa T1 may 0.01, and then i-apply natin yan. Okay, para ma-localize yung ating coordinates, apply. So ngayon, dapat pagpunta ko ng survey, point survey, ayan, no, di ba sa taas naging 20,000 niya na naka-grid kanina. So ngayon, i-try kong i-layout ngayon yung 20,000 no? Punta ako sa may points takeout, points, kunin ko yung 20,000 na input ko, di ba? So ngayon, check natin ngayon kung tatama. Okay, so punta ako sa T1. Meron luklukan. So yan. Di ba? Ito na dyan. O, di ba? Tumunog na. O, okay. So, ganun lang po ang paggawa ng localization. Okay? Thank you.